So sa discount natin guys, ang gagawin natin after ng magiging total nyo, so mag-a-add lang tayo ng variable na tinatawag natin na discount percent. So sa discount percent, gagamit tayo ng float. So ibig sabihin ng float guys, ito yung mga may decimals na numbers. So after nyan, ang gagawin natin, mag-input tayo dito. And then, sasabihin natin, enter discount percent. So, ipapa-enter natin kung ilan yung magiging discount ng user natin or ng client natin. So, after nun, gagawin natin discount amount. So, variable ito, discount amount. Equal natin siya sa sa discount percent natin. I-divide natin siya sa 100 and i-multiply natin siya sa total natin. So, ito yung formula guys. Kahit pumunta kayo sa Google, ito yung formula kung paano kukunin yung mga discounts natin. Okay? So, very important na familiar din kayo sa mga formulas na ginagamit. Now, after nun, ang gagawin natin, may final total tayo dito. So, si final total, kukunin niya yung value niya sa total, and then minus natin siya sa discount amount natin. Then after nun, ipiprint natin yung magiging final total natin. Then, ang gagawin, kama nyo lang and tatawagin natin dito yung final total na meron tayo. Then after nun, same thing lang yung nasa baba natin, ganun pa rin naman siya. So, in-add lang natin yung mga syntax na to. So, kapag rinan natin siya, so yung price natin, let's say 10, then yung quantity will be 3. So, 30 ang, let's say, ulitin natin. Gawin natin, ang price natin ay 100 siya. Then, quantity 5. So, 500. Ang discount natin, 10%. So, 450 yung final total natin. Then, yung amount, for example, 500. So, change is 0. Okay, so, ang gagawin natin ngayon, guys, so, mali yung naging final total natin. So, ang gagawin natin, dito sa change natin, equal to money natin siya, and kukunin natin si final total. Then, after nyan, let's check yung magiging program natin. Let's say 100. So, 5, 10%, 450. So, 500. So, 50 yung sukli natin. So, eto ngayon guys, yung sa simple billing system with discount po natin. So,